morning po sa ating lahat. Itong sermon na to was originally prepared as the final Advent message for December 21. Ngunit it was providentially paused last week dahil nagkaroon tayo ng celebration of Festival of Lessons and Carols, and nag-administer din si Pastor Kirby, one of our visiting pastors ng Lord's Supper. Although the Advent has already been concluded sa Christmas Eve, nananatili tayong nasa Christmas season. And so today we close the last Lord's Day of the year and we return to complete the Advent themes in light of our Lord Jesus' birth and the joy of His coming. And as we conclude the series, we return to the message drawn from Pastor Noli's Advent sermon. Si Pastor Noli po yung ating founding pastor. At hinango niya yung kanyang Advent sermon sa John and together with the other passages na binasa ni Elder Justin. And some of our guests and those newer to CCRC may wonder na laging we openly credit Reformed pastors and use their materials. Bagamat marami naman sa council ang nakakapag-preach before we join the Reformed Church. But in our Reformed commitment, the faithful preaching of God's Word, siya po yung pinakamahalagang bagay, which is central, not only to our worship, but probably we cannot think of other more important things sa mundo maliban sa pagpapahayag ng salita ng ating buhay na Diyos. Because Scripture tells that that preaching is the power of God unto salvation. Nangangahulugan na ang Diyos ay binibigyan tayo ng kalakasan, ang ating pananampalataya at pinapalakas ang ating kaluluwa. And we may think of it as those who take care of our physical bodies, walang sino mang doktor na pinapayagang manggamot ng walang formal na pagsasanay at eksaminasyon at binibigyan ng lisensya. Kahit nga ang mga chef na nagbibigay ng pagkain nating physical sa ating katawan ay dumaraan sa mahigpit na certification, training, may mga iba-iba pa silang specializations. So if we require such preparation for those who take care of our physical body and nourish our bodies, how much more should we value yung theological training for those who feed our souls? Pero sasabihin ng iba, meron namang mga exceptions. Si Spurgeon ay hindi nakapag-aral, pero siya has become one of the greatest preachers. And sa atin naman, sa ating bansa, sabi, si Pepe Jokno ay nagtap ng bar kahit hindi natapos ng abogasya. Yun namang chef, si Boy Logro daw, ay walang formal training. But these are exceptions, my brothers and sisters. Bukod tangi at hindi yung karaniwang kalakaran. Even in the Scriptures, God has often used learned servants. Si Moses was instructed in the wisdom of the Egyptian courts. Si Ezra was a scribe skilled in the law of Moses. Si Daniel was trained in the literature and language of the Chaldeans. And Paul was educated at the feet of Gamaliel. And even the apostles used trained assistants. Alam natin na si Pedro bilang mangingisda ay ginamit niya yung tulong ni Silas sa pagsulat niya ng kanyang unang letter, yung 1 Peter. And Mark also served as Peter's interpreter. Makikita natin yan dun sa account ng Acts. So we can see that yung pagtulong ni Mark kay Peter has shaped the writing of the Gospel of Mark. So if God values trained ministers to take care of His people, then the church today should gladly learn from well-trained, well-equipped pastors whom God has raised in building up His church. And the opposite is dangerous. We see many influential leaders like Felix Manalo, the founder of INC, si Kibuloy, who was indicted for several crimes, and even today, well-known religious figures
They may have honorary doctorate degrees without seminary training, but they have been given these degrees, honorary degrees, dahil sila ay may charisma. Sila ay maraming mga followers. But these are not the biblical norm. Si Ezra, si Moses, si Daniel, si Paul ay nagsanay sa salita ng ating Panginoon. And even the Apostle Peter, katulad ng binanggit ko kanina, ay ginamit niya yung mga tao na tumulong sa kanya na may kasanayan. Si Silas at si Marcos has helped Peter in writing and transmitting the scriptures. So throughout the centuries, kahit na sa church history, yung pattern has remained the same. Si Eusebius was the early church historian, was a scholar and trained in the scriptures. Si Chrysostom ay trained din in rhetoric and theology. Si Augustine was a professor in rhetoric who became one of the greatest theologians recognized by both the Roman Catholic and Protestants. At pagdating naman sa Reformation, si Luther at si Calvin sila po ay university trained. So they are steeped in biblical languages and theology. Pagdating sa Puritan era, si John Owen was one of the greatest English theologians, was a product of Oxford and has rigorous ministerial preparation. So the ordinary pattern of God's church has always been trained, examined, and accountable ministers of the Word. So ngayon po ay itutuon natin ang ating pag-aaral sa salita ng Diyos upang makita natin yung kaluwalhatian ng Panginoong Hesus. Siya yung hari at saserdote na sinamba sa kanyang kapanganakan at pinarangalan sa kanyang kamatayan. Katulad ng binasa ni Elder Justin, yung mga passages mula sa Awit, sa Mateo at sa Juan. Ito ay nagpapahayag ng kadakilaan ng ating Panginoong Hesukristo mula doon sa kasaysayan, mula sa manger o sabsaban hanggang sa krus ng Kalbaryo. Ang pamagat po ay the king priest is worshipped at his birth and honored at his death. Bilang mga Kristiyano, lagi tayong natutuwa pag nakakita tayo ng nativity scene. Ang tawag sa Tagalog ay yung Belen. Meron siyang cute na baby na nasa manger at nagbibigay siya ng kanyang kamay na para bang yung sanggol ay nagbibigay ng pagpapala or blessing. Nandun din naman si Mary and Joseph at sila ay nagagalak dun sa kanilang sanggol, sa kanilang panganay na sanggol. At makikita din natin yung mga shepherds and the three kings kneeling in worship. At meron ding mga tupa, may mga hayop, may mga baka dun sa background. This is the typical image or motif of Christmas. At pamilyar tayo bilang mga Pilipino sa ganitong imahe. At matitrace siguro natin to even dun sa aklat or nobela ni Dr. Jose Rizal. Magse-celebrate tayo ng Rizal Day, no? Sa December 30 is a holiday, it is a Rizal Day. But 134 years ago, ay pinublish niya yung kanyang second novel. Ang pamagat ay El Filibusterismo. At ang salin nito sa Tagalog, yung pamagat na angkop sa Tagalog na ginagamit sa maramihang paglathala o yung sa akademya, ang salin daw nito ay ang paghahari ng kasakiman. At dun sa Kabanatang 5 or chapter 5 ng El Fili, meron dong, ang title ay Ang Noche Buena ng Isang Kotsero. It was published 134 years ago, and yet it captures the images of Christmas Eve na sineselebrate marahil ay sa Kalamba o ganun din dito sa Imus dahil lahat naman ay Roman Catholic
hanggang ngayon, no? And even at the time of Rizal. At nakapaloob dito yung madilim na tema o himig ng nobela. Nakatutok ito sa talamak na katiwalian, the grave abuse of power, at laganap na kasakiman na nakapaloob dun sa mga namamahala sa gobyerno. So yung Noche Buena ng isang kotsero dun sa Kabanatang 5, makikita natin si Basilio na papunta sa bayan ng San Diego. Hindi po si Basilio yon ng unang nobela, dahil si Basilio ng unang nobela yung anak ni Sisa. Ginamit ni Jose Rizal ay parang 3 karakter doon sa kanyang mga nobelang si Basilio. Para bang komentaryo patungkol din sa Bible, dahil ang Basilio ay hango sa salitang hari. Ang tema ng aklat ni Mateo, katulad ng binanggit nung nakaraan, ng preaching, I think sa Vesper, ay yung Basilio ay tumutukoy nga sa hari. Ito yung tema ni Mateo, the kingdom of Christ. Patungo si Basilio sa San Diego at siya ay umarkila ng isang kotsero. At ito ay minamaneho ni Sinong. Ang pangalan ay si Sinong. Ngunit, naantalay ang kanilang pagbabiyahe dahil nakalimutan ng kotsero ang dalhin ang kanyang sedula. At siya ay binugbog ng mga gwardiya sibil. Doon sa kabanatang ito, 2 beses niyang nasita itong si Sinong. Nung una ay yung nalimutan niya yung sedula at napadaan sila sa mahabang prosesyon, naubos yung lamp, yung gas ng lamp niya at hinuli na naman si Sinong dahil walang ilaw yung kanyang headlight. Noong panahon na yon ay marami na rin talagang violation. At habang naantala sila, ay dumaan yung mga prosesyon. Una, nakita nila yung si Metusale na dinidipik ng isang estatwa na mahaba ang balbas. Dahil alam naman natin na si Metusela ay siya yung pinakamatandang character sa Bible. Tapos dumaan ang prosesyon ng 3 hari. At nakita ni Sinong si Melchor, si Haring Melchor. At traditionally, sinasabi na si Haring Melchor ay maitim ang kanyang balat. At bumaling ang isipan ni Sinong sa hari ng mga Indio. Yung legendary daw na si Haring Bernardo Carpio, na sinasabi na nakatanikala sa mga kabundukan ng San Mateo. Pero itong hari ng mga Indio na to, he is slowly freeing himself to one day liberate the Filipino people from their bondage. Kaya, doon sa exchange ni Basilio at ni Sinong, makikita mo doon yung may halong biro, may halong mga pananaw na nagpapalitan sila ng pananaw. Nasabi dito ng kotsero na kapag naalis niya sa kanang paa niya ang mga tanikala, ibibigay ko sa kanya ang aking mga kabayo, susunod ako sa kanyang utos, at mamamatay para sa kanya. Siya ang magpapalaya sa atin mula sa mga colonial powers. Ito yung kanilang palitan ng pananaw. At sinabi pa dun sa isang palitan na mas kaunti daw ang palamuti kaysa mga nakaraang taon. Kaya walang halos na musika sa lansangan. Wala ring mga makikitang naghahanda at abala sa kusina. At isinisisi nila ang hirap ng buhay sa mataas na presyo ng bilihin, sa mga nasirang pananim, sa mga namatay na hayop, sa pataas ng buwis, at mga renta na malinaw na nagbibigay ng kahirapan sa mga tao. So lumalala ang pang-aabuso ng mga nasa kapangyarihan at pumipigil sa kasayahan na dulot ng Kapaskuhan.
Hindi kailanman isang political na commentary ang sentro ng pagpapahayag ng ating Ebanghelyo every Lord's Day. Ngunit, ang bawat mensahe ay ibinabahagi sa konteksto ng panahon kung saan tayo namubuhay. Ito rin ang pattern sa pagpapahayag ni na Pablo sa Aklat ng Mga Gawa. Kaya, hindi po misplaced na ipakita natin ang pag-uugnay ng mga nakita ni Rizal sa ating kapanahunan. Ang tagpong mula doon sa panitikan ay salamin sa nagaganap sa ating sa Pilipinas sa kasalukuyan. Ramdam natin ang pag-urong ng diwa ng Kapaskuhan sa maraming komunidad. Kakaunti ang dekorasyon, tahimik ang mga lansangan, at kapos ang mga paghahanda. Ginagawang katuwaan na ang kaunting halaga ay pagkakasyahin para sa budget sa Noche Buena. Bagamat tama ang pagtukoy ni Rizal sa mga suliranin ng Pilipinas, ang patuloy na pag-iral ng parehong sintomas at ang pagpapahiwatig na hindi ito naaalis dahil nananatili ang ugat, ang kasalanan ng tao. At sa ating panahon, mahalagang ipaalala na para bang umuulit-ulit ang kasaysayan, katulad ng pinakita ni Rizal sa kanyang panitikan, na ito ay salamin ng lipunan at instrumento sa pagmulat. Ngunit tayo bilang mga mananampalataya, si Kristo ang tunay na tagapagpalaya. Siya lamang ang nagtagumpay sa kasalanan. At habang tayo ay namumuhay sa lungsod ng tao, tinatawagan tayo na maging tapat na saksi sa tunay na kaharian ng Diyos, na hindi itong mundong ito ang ating tunay na tahanan, kundi sa Diyos tayo kabilang ang ating tunay na hari. Kaya even more than a century has passed since Rizal wrote those words. And yet, the Filipino spirit embodied doon sa Kutsero is remarkably present even today. That the hope, even the joy amid the suffering remains unchanged. We can see it today in our people. Yung mga mababa sa lipunan, yung mga naglilingkod sa atin, ay may galak kahit na napakatindi ng traffic. Makikita natin yung mga vendor ay nakakapagbiro despite the hardships. And katulad ng nabanggit ko kanina, the Filipino family celebrates with the meager or scarce resources that are given to them. Ngunit itong pagiging matibay ng mga Pilipino ay hindi siya denial. But it is something deeper, lalo na sa ating mga Kristiyano. And the ultimate expression and the ultimate foundation of our hope is in the gospel of Christ. Dahil ang Panginoon, siya lamang ang nakapag-break ng chains ng kanyang people. Sinabi dun sa Psalms 107 verse 14 that God breaks the chains. He brought them out of darkness and broke away their chains. For we know that it is only Jesus who shattered the chains of sin and death that bind all humanity. Yung mga alamat na pinaniniwalaan ng mga Pilipino kahit katulad ng panahon ni Rizal ay tumitingin o nagsasalamin sa aspirations na mapalaya tayo sa mga kahirapan. But it is only the gospel of Christ that proclaims the true deliverer who has already come, who has died, who has risen, and who is reigning, and who will come again
in glory. Katulad ng binanggit natin doon sa ating Nicene Creed. So both the scenes of the Nativity and our Filipino legend ay makakatulong sa atin to appreciate what Jesus Christ has accomplished. So today we examine hindi lamang ito yung sentimental na storya ng Kapaskuhan, ngunit ibinabalik tayo na tingnan ng ating Panginoong Hesus, ang hari at saserdote na sinasamba sa kanyang kapanganakan at pinaparangalan sa kanyang kamatayan. The wise Gentiles worship Him with 3 gifts. So let us draw aside the details of His birth sa Bethlehem at kung bakit yung mga pantas ay naglakbay patungo sa Jerusalem. Mahaba-haba rin ang kanilang nilakbay. Sinasabi ng mga scholars that the wise men have traveled about 1,000 kilometers to Jerusalem. And they told Herod that they have come to worship him. Sabi doon, sa naroon na pinanganak ang hari ng mga Hudyo, sapagkat aming nakita ang kanyang bituin sa silangan at nagparito kami upang siya ay sambahin. And when they found him, sila ay nangagpatirapa at sila ay nagsamba sa kanya. At sila ay nagbuka sa kanila ng mga handog at mga alay na ginto, kamangyang at mira. At mapapansin natin how the wise men have worshipped them. They fell down on their faces. Ito yung isang mga attitude ng mga bayan ng Diyos na makikita natin sa scriptures kung sila ay sumasamba. When Ezra led the Jews who returned from exile in Babylon and worship, the people bowed down their heads and worshiped the Lord with their faces to the ground. Dun sa Nehemiah 8:6 and also dun sa 2 Chronicles 20:18. Other times, people knelt and bowed down to worship like King Solomon as he did nung i-dedicate yung temple. Doon sa account ng 1 Kings chapter 8 verse 54. Doon naman sa Psalms 95 verse 6, sinasabi doon na, let us come and worship and bow down. Let us kneel before the Lord. And sabi rin ni Paul dun sa Philippians 2:10, on the last day, Paul says that every knee shall bow to Christ. And the second commandment prohibits us bowing our heads to worship idols. And the closest thing that we get dun sa reverent worship, yung mga example sa Bible is that we bow down our heads when we pray. Pero hindi naman ibig sabihin na dahil hindi natin ginagawa yun, ay hindi na tayo sumasamba sa ating Panginoon. In fact, our whole service during Lord's Day, from the call to worship to the benediction and doxology, is worship. Ito po ay ang ating paraan ng pagsamba. And worship consists not only in praising God, but also trembling before God. Sa Psalms 96:9, sabi doon, worship the Lord in the splendor of holiness. Tremble before Him, all the earth. Yung mga pantas ay nagpakita ng kanilang outward na paggalang at pagbibigay ng karangalan, pagpupuri, at reverence sa ating Panginoon by falling down on their faces. And what else do they worship Him with? Nagdala sila ng kanilang mga handog, gold, frankincense, and myrrh. Hindi ito incidental detail in the birth narrative. Dahil itong mga bagay na ito, yung 3 handog na binigay ng mga pantas sa ating Panginoong Hesus, ay nagsasagisag kung ano ang gagawin ng Panginoong Hesus, His person and His work. Na siya ay magliligtas sa kanyang mga
bayans sa kanilang kasalanan. Sumamba ang mga pantas kay Jesus at sila ay naghandog ng ginto, kamangyang at mira. At ito ay mga simbolo ng kanyang pagliligtas sa ating mga kasalanan. Yung una, yung ginto. Gold is obviously one of the most coveted metal in the world. Ito ay kahit na nung ancient days, ito ang ginagamit na pagbibigay pugay sa mga hari, sa mga vassal kings and superior kings. Kaya mas maraming ginto yung isang hari, ito ay nagsasabi na siya ay mas powerful. Kahit ngayon, sa mga kaharian, makikita natin na ito ay symbol kung paano mga hari sa Middle East ay may mga ginto sa kanilang palasyo, ng hari ng Saudi, ng hari ng Brunei, at ginagaya din ng ibang mga leaders. They would gild their courts with gold. Nung dinalaw ni Queen of Sheba si Solomon, nagbigay din siya ng much gold doon sa account sa 1 Kings 10. So gold is a fitting gift for Jesus because He is not only King of the Jews, but Jesus is the King of Kings and the Prince of Peace. And all authority in heaven and on earth has been given to Him. Kaya we honor and reverence Him as King of His church. This is Psalm 2:6. We bow down to Him because He governs us by His word and spirit, and He defends and preserves us in the redemption obtained for us. At may babalik natin doon sa example ni Rizal. Kung paano yung ordinaryong kotsero ay, ang kanyang pag-asa ay nakabatay doon sa alamat. The mythical king that is trapped doon sa mga bundok ng San Mateo is still struggling to break free. Ngunit ang ating Panginoong Hesus ay napakalaki ng kaibahan. Jesus Christ is not struggling to break free. He has already conquered. He has rose from the dead. He has ascended to heaven. At ang ating Panginoong Hesus, He sits at the right hand of the Father Almighty. He is reigning over all creation. And He has already delivered us. Samantalang ang iba ay nananatiling, inilalagay ang kanilang pag-asa sa mga katanang isip. Ang ating Panginoong Hesus has broken the chains of sin and death that bound all His people. Yung pangalawang alay, yung frankincense, the gift for a priest. They brought frankincense or pure incense, and this is a fragrant gum na matatagpuan lamang sa mga puno sa may Middle East. And the high priest blends it with other sweet spices, like dun sa example sa Exodus 30, verses 34 to 38. Katulad din ng preaching ni Pastor Kirby last Sunday, si Noah has offered a burnt offering in thanksgiving. Inalay ni Noah ito for saving him and his family. And God smelled the pleasing aroma. Yung account sa Genesis chapter 8, verse 20 to 21. But the sacrifice of Jesus on the cross for our sins, katulad ng sinabi ni Pablo, is a fragrant offering and sacrifice to God. Kaya nga in-exhort niya na tayo ay magsilakad sa pag-ibig, gaya rin naman ng pag-ibig ni Kristo sa inyo, na ibinigay dahil sa atin ang kanyang sarili, na hain at handog ng Diyos, upang maging samyo na masarap na amoy. So frankincense is a fitting gift to the Christ child because He is our great high priest. Not only He is our King, Jesus is our high priest.
He is the fulfillment of Melchizedek, the Prince of Salem, whose name means King Priest. Doon sa account ng Psalms 110 and Hebrews 7. And we praise Jesus for saving us from our sins. And we glorify Him as our High Priest. At bilang saserdote, ang Panginoong Jesus ang nagbibigay sa Panginoong Diyos Ama ng ating mga petitions as He sits at His throne at the right hand of God the Father in heaven. Ang mahalaga doon sa birth narrative, kung saan yung mga pantas ay naghihintay sa pagdating ng King of the Jews. This is the fulfillment of the Old Testament prophecies that even in the Gentile nations represented by Babylon, by Egypt and Assyria, they will come to worship the God of Israel. Doon sa Isaiah 19:24. And in heaven, people from all nations, tribes and languages will worship the Lamb. Yung account sa Revelation 7:9. At yung pangatlong handog, yung myrrh, we will study it in our last point. But the second point is, the humble and lowly worship Him with glory and praise. The other people who worship Jesus at His birth is the shepherds. In those days, yung mga pastol, sila po yung nasa bottom ng social order. When Samuel called all the sons of Jesse to choose the next king of Israel, David was left out because not only he was the youngest, but he was also tending the sheep. So dun sa Psalm 78:70, David as king and David as shepherd. Sinabi doon that he chose David, his servant, and took him from the sheep folds. Ang mga pastol po ay tinuturing na sila po ay mababa, sila po ay hindi malinis, because they would often touch dead sheep or other animals. So yung mga shepherds po ay nagre-represent ng humble, ng lowly. These are the despised of the society. But God chose them to accomplish His work. Si Moses po, si David, si Amos were shepherds. And Jesus often associated Himself with outcasts of society. Yung mga tax collector, prostitutes, fishermen, and even the thief on the cross. Kaya, bumabalik ulit tayo doon sa kwento ng kutsero. Ang kutsero, katulad ng mga pastol, sila po yung mga mababa. At sila rin po yung mga nakakaranas ng mga pagpamalupit ng mga nasa kapangyarihan. But in the New Testament, Paul exhorts us that we should consider your calling. Not many of you were wise according to worldly standards. Not many were powerful. Not many were of noble birth. But God chose what is foolish in this world to shame the wise. God chose what is weak in this world to shame the strong. And God chose what is low and despised in the world, even things that are not, to bring to nothing things that are. This is 1 Corinthians 1, chapter 1. And Jesus exemplified humility, meekness, and lowliness. He was born in the manger. He was despised, rejected, all the way to the cross. He is a shepherd, the good shepherd, who invites everyone to come to me, all who labor and are heavily laden, and I will give you rest. This is Matthew chapter 11, verse 28. And how did the shepherds receive the good news of great joy when the Savior was born? Ang sinasabi doon that they hastened to see this thing that has happened. And they went away glorifying and praising God for all they had heard and seen.
Kaya ano po ang may dudulot sa atin ng kwentong ito ngayon? Yung atin bang pagka-Pilipino, our resilience ay dapat pang magbigay sa atin ng mga kinakailangan natin para harapin ang ating mga problema about injustice, hardship. Mawawalan ito ng kabuluhan kung ang lahat ng ito ay hindi natin iuugnay kay Kristo. Kinakailangan na makita natin ang pag-asa sa ating Panginoong Hesus na siyang Hari, who has already conquered, who has already risen, and who already reigns. Kinakailangan na ang ating mga paghihirap ay nakabatay din sa pananampalataya. They should reflect the character of Christ. Like Paul said that for the joy set before him endured the cross. Today we turn our hearts to the Word to behold the glory of Christ, our King and Priest, who is worshipped at His birth and honored at His death. Which brings us to our third point. The ruling Jews honor Him with myrrh and aloes. We come finally to the third gift of the wise men, yung myrrh. Yung myrrh o mira ay isa pong sap na nagpo-produce sa isang species ng balsam tree. At ito ulit ay makikita lamang doon sa Arabia. It is noted to be components in making incense for temple rituals. Ginagamit din itong pabango. Makikita natin doon sa accounts sa Song of Solomon sa sinasabi na other spices, frankincense, as perfume sa Song of Solomon chapter 3 verse 6. So myrrh is a flavoring, it is an embalming material and also a narcotic. Ito po ay pangpamanhid. And it is found in the death and burial of our Lord in Psalm 45. Sabi doon, that the robes of the bridegroom king is perfumed with myrrh and aloes and cassia. So the wise man's gift of myrrh is then fitting for a king. But these different perfumes also mentioned in the reading of John 19:39. Binanggit doon na si Nicodemus ay nagdala ng mixture of myrrh and aloes, about 75 pounds in weight, at ihinanda yung katawan ng ating Panginoong Hesus para sa burial. Another wealthy member of the ruling council who became a disciple of Christ, si Joseph of Arimathea, siya naman yung bumili ng libingan ng ating Panginoon. Before He was crucified on the cross, Jesus was offered a drink of wine mixed with myrrh. Pero tinanggihan niya po ito dahil ito ay magbibigay sa kanya ng pagpamanhid. Ito ay parang painkiller drug. It would deaden the pain that he was suffering, physically, emotionally, as well as spiritually. Therefore, myrrh is a fitting gift for our king priest. Yung mira ay isang angkop na handog para sa ating haring saserdote. Kasi bilang hari, siya ay nababalutan ng fragrance ng pabango. Bilang dakilang saserdote, ang mira ay sumasagisag sa kanyang kamatayan bilang katubusan sa ating mga kasalanan upang maging hain para tayo ay mapatawad sa ating kasalanan at mapawi ang puot ng Diyos sa atin ng mga makasalanan. It is our King Jesus who truly delivers. At katulad nga ng contrast doon sa imagination ng kotsero, yung hari ng mga Indio na magpapalaya sa mga kahirapan ng Pilipino. Ang Panginoong Hesus ay nagtagumpay na
Dumating na ang panahon kung saan isinilang ang ating Panginoong Hesus at natupad niya ang pinapagawa sa Kanya ng Diyos Ama. He has conquered. He has risen. He reigns. Jesus Christ is the true King who delivers His people. And it is not only from earthly colonial powers or politicians, but from sin, death, and Satan himself. Doon po sa isang series ni Simon de Graaf, isa po siyang Reformed theologian, yung Promise and Deliverance, kinakapture po nito yung truth na ito, that all Scripture points to Christ. He is the promised deliverer who truly delivers, not only from oppression, but from sin, death, and Satan himself. Kaya, ang aral ng Kapaskuhan at ng pag-asa natin sa ating manunubos ay dapat magbigay sa atin ng paglalagay ng ating pag-asa sa Panginoong Hesus lamang. Na maunawaan natin na ang ating pakikibaka ay spiritual. That we can only trust Christ because we can participate in His victory. And we should live as those who are truly free. Hindi na natin inaantay ang pagtutubos. Tayo ay may pag-asa sa katagumpayan na natatagpuan natin sa Panginoong Hesus. And we are called to point others to the true King. Just as those who first worship Christ and spread the news, so too we must do that sacred duty to tell others that the deliverer has come, the King they are looking for is already seated at the right hand of the Father and interceding for His people. Beloved people of God, this Christmas season, we consider the three gifts that the wise men brought to our infant Savior. They represent our Lord's person and work. He is the true God whom we are to worship. He is the true man, our priest, prophet, and king. In Matthew 12:42, we read of Jesus saying something difficult to the Pharisees. And I quote, "The queen of the south will rise up at judgment with this generation and condemn it. For she came from the ends of the earth to hear the wisdom of Solomon, and behold, something greater than Solomon is here. The queen of Sheba gave huge tributes of gold and spices. But as great as King Solomon was, Jesus is the greater king." In the verse before this, Jesus says, something greater than Jonah is here. As great a prophet Jonah was, Jesus is the greater prophet. In verse 6, he says, something greater than the temple is here. As great a temple that Jerusalem temple was, with all its high priest, Jesus is the greater priest. In fact, Jesus says that He is the temple Himself. Jesus is our only prophet, priest, and king. Consider also that we too have been anointed by Christ as prophets, priest, and king. Bilang mga saserdote, inalay natin ang ating buhay bilang handog na buhay sa Diyos, isang pagsamba na karapat-dapat sa Kanya. Ang ating matuwid at makadiyos na pamumuhay ay nagpapakilala sa atin na tayo ay mabangong samyo ni Kristo sa harap ng Diyos para sa mga naliligtas at sa mga napapahamak. Yaong mga nakakakita ng mabubuting gawa ng Kanyang bayan.
At inuutos ni Pablo na lumakad kayo sa pag-ibig gaya ng pag-ibig ni Kristo sa atin at ibinigay ang kanyang sarili bilang mabangong handog at hain ng Diyos. Kaya binibigyan tayo ng gabay na tayo ay bilang mga Pilipino magkaroon ng katatagan na nakabatay o nakaugat kay Kristo. Pahalagahan natin ang likas na tatag natin. Hindi dahil sa ating kultura, ngunit ito ay nakabatay o nakatatag sa Ebanghelyo. Tayo rin ay hinihimok na tumingin para sa ating kaligtasan kay Kristo lang. Iwaksi natin ang mga huwad na pag-asa, mga alamat. Si Kristo lamang ang tunay na magpapalaya sa atin. At tayo rin ay tinatawagan na maging tunay na witness para sa Ebanghelyo ni Kristo. Hayaan natin na ang ating mga paghihirap ay nakabatay sa kalakasan ng ating Panginoong Hesus. At tayo rin ay hinihimok na sumamba at parangalan ang ating Panginoon. Let the church be a place where the lowly are honored, where the humble are lifted up, and where we find that our identity is not in our standing in the social order, but in being the child of the King. Tayo rin ay dapat mamuhay bilang sugo ng hari. Hayaan natin na ang ating pagkamamamayan ay sa langit lamang. Dahil ito ang huhubog sa ating pamumuhay at paglilingkod sa ating kapwa at sa ating Diyos. Tayo ay dapat maging mapagmatsyag na sumunod sa utos ng Diyos na siya ay mahalin at mahalin din natin ang isa't isa. Sapagkat ang pag-ibig natin ay magiging mabangong handog ng papuri at pasasalamat kay Jesus na isinilang upang maging dakilang saserdote at hari. Sambahin natin ang hari at saserdote na pinarangalan sa kanyang kapanganakan at sinasamba sa kanyang kamatayan. At ngayon ay naghahari magpakailanman. Samahan niyo akong dumulog sa ating Panginoon, tayo manalangin. O dakilang hari at saserdote, salamat sa inyong pagdating, sa inyong pagpapalaya sa amin, sa inyong walang hanggang paghahari. Turuan mo kami na magmahal ng tapat, magpasalamat ng taos-puso, at sumamba ng may kababaang loob, naway maging handog ang aming buhay sa iyong kadakilaan, sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas at hari. Amen.